Network Entertainment. May isa akong experience na minsan hindi mo alam kung natatawa sila o hindi. Parang hindi, yung nakasmile lang sila. Oo, parang naaaliw sila o hindi nila alam kailan tumawa. Oo, parang may mga ganon. Hindi lang talaga ako nakakatawa. Pag, parang alam mo yun, sa bar gumagana to eh. Oo. Dito, hindi. Bakit? Parang, ano ba? Parang gusto mo lang sila pagmumurahin. Kasi di ba minsan pag Oo. ano, Parang gusto mo siya i-shake, no? Oo. Parang, okay lang yan, relax. Welcome to Intellectual Wall Podcast with Victor Anastasio. Ako ay comedian with Comedy Manila. At ito lang yung podcast ko about madalas comedy, minsan wala. Pero ngayon pag-uusapan natin ng comedy with a stand-up comedian also. Nakita nyo sa Showtime. And nag-guest ko na siya dati nung nag-Alabang show. First theater show niya, tama ba? first theater show. Murder siya nun. Set of the night. Si Mark Colanta, everyone. Good day po. Magandang, hello po maano dito na ako sa Elecwalwala. Mate, at linibre niya ako ng donut dahil narinig niya na mahilig ako sa donut. At binayaran na raw siya ng Showtime. Oo, nakuha ko na kasi yung premyo. Tsaka kaya bumili ng doon. Tsaka para i-book mo ulit ako. Ano ba kwento dun sa Showtime na yun? Anong contest yun? Ano yun eh, contest ng mga piling pogi. Okay. Tapos nanalo ako. Anong pangalan ng contest mismo? Escort mo show mo. Escort mo show mo. Oo, yun yung pangalan. Tapos parang feeling pogi ka. Tapos may talent show tsaka may question and answer. So parang ganun yung concept. Tapos nanalo ako daily, tapos weekly, tapos semifinals, tapos finals. Pero nung finals, nag-short ako ng third lang ako. Third. Oo. Okay. Sino nag-champion dun? Anong niya? Si Daniel Butas. Pero mas kilala siya as Kiefer Bros na as a social media influencer. So yung talent niya, tumatumbling talaga siya. Okay. Tapos dancing na may pagka kinonect niya sa... Kasi medyo maganda yung story niya eh. Kasi redemption arc niya, kumbaga parang galing kasi siyang kulungan, kalalabas pa lang niya. Tapos, ayun. Tapos, Pag mainstream talaga, oo. medyo lugi ka sa maganda yung story. Oo nga yung eh. backstory. Kasi Pagka TV no? Ako, ang story ko lang, kamao lang si Harry Roque, yun lang. Oo nga no? Wala na. Parang wala ang Tapos ayun, dun. Tapos nanalo siya. Pero magaling naman siya. Magaling naman. Pero syempre kung ako yung nanalo, mas malaki yung premyo sa akin. Oo, diba? Sana sinamo yung nanay ko bulag. Tapos pinag-acting mo lang. Kumakain ako ng pagpag, pero hindi sila maniniwala. Oo. Pero congratulations, third place. At third syempre, place. exposure yun sa di ba? Oo, exposure. At least Mainstream media. Mainstream. Sana mapansin. Sana kuhain ako ng sparkle. Oo nga no? Text ko na si Tornigoson. Pero pag-uusapan natin ngayon, syempre stand-up comedy related kasi nakasama ko na si Mark sa isang corporate stand-up. Yes. Sa mga hindi nakakaalam, sa stand-up comedy kasi syempre meron tayong comedy shows, yung ipoproduce mo, mga showcase show, headlining show. Tapos meron din yung, nakikita nyo kung taga-kumpanya kayo, di ba? Kunyari, meron kayong awarding, meron kayong Christmas party, birthday ng boss, Anniversary. Ganyan. anniversary ng kumpanya, yan. Meron kayong entertainment, meron kayong singer, Sarah Hieronimo, ganyan, Gigi Delana, yung mga ganyan, sino pa ba yung mga Mga Jet banda. Pangan, Ayan. Ayan, si Parokya ni Edgar, o minsan Mark Colanta. Ayan. Kumukuha sila ng stand-up comedian. Para iniisip ko nila nakakatawa din tayo. Oo. Pero yung mga HR lang talaga yung natatawa doon. Yun nga madalas kasi ang kumukuha sa atin, yung mga nakanood na show natin, Oo. o nakita tayo sa social media, yung mga organizer. So, yan ang topic natin ngayon. Corporate gigs. Diba? Yeah. Kasi isa siyang risk siya. Risky Oo, siya. siya eh. Kumbaga parang sa ating mga... part siya ng part siya as a stand-up comedian na makuha ka sa corporate. Pero isa siya sa, I can say, challenge as a stand-up comedian eh. Pag nag-corporate gig ka. Oo. Nakailang corporate ka na ba? Ako sa stand-up siguro 4. Pero nag-host kasi ako before eh. Bago pa ako mag-stand-up comedian, so I do corporate. Nag-host na ka. labas din. Tapos nag-joke ka rin. Oo, kinda.
Parang ganun. Pero sa ano lang yun, birthday lang kakilala, debut, yun. Oo. So meron ka ng stage experience Yes, na oo. ano. So I think nakakatulong din yun, no? Pero sa 4 na corporate gig mo, ilan doon yung masasabi mong namatay yung kaluluwa mo? Tapos, As a stand-up comedian, sa tapos ilan 4, doon yung parang pwede na, tsaka ilan yung parang nice. siguro yung latest lang natin yung medyo, yung maayos. Yung 3, hindi. Talaga ba? Oo. Talaga? Oo, kasi yung una ko, talagang humiwala yung kaluluwa ko, yung tumatawa lang, yung bride at groom lang. So kasal. Oo, kasal iba pa siya. yan, no? Oo. Pero hindi naman corporate ang kasal, pero pwede na no? Hindi ba siya considered corp? Technically, pero parang pag sinabi nating corporate gig, sa bagay, kasama na yan company. Kasal, binyag, kasama yun. So, ganun din ang experience mo. Oo, pero doon sa dalawa naman na corporate, talagang wala talaga. Anong circumstances nito? Nung binyag, nung kasal, nanood sila na show mo or... Yung kasal kasi, yung lalaki, yung groom, fan talaga siya. Okay. Kahit nung di pa ako nag-stand up, mga skit ko pa lang, fan na siya. Yung mga Hariroke online Oo, stuff. tapos nagpapadala na siya ng mga damit. Kasi may clothing line din siya eh. Papadala siya ng mga damit. Nandun, maraming salamat. Napapasaya mo kami. Tapos parang nag-start ako mag-stand up January eh. 2024, last year lang ako nag-start eh. Nag-chat na siya. Sabi niya, gusto mo mag-perform sa kasal namin. Sabi ko, men, bago pa lang ako sa stand-up, di ko pa kaya. Tapos pagdating ng August, kasi parang November ata yung kasal, parang ganun. Sabi ko, feeling ko ready na ako. Tapos binok niya ako. Ayun, pagdating ng kasal, bumomba ako malala. Ilan minutes yung ginawa mo? 10. 10 minutes. Pero para siyang 1 hour sa pinig. Pakiramdam ko eh. Pag hindi ka na tinatawanan, no? Parang ang haba ng oras. Nakatingin lang sa'yo. Tapos, ewan ko na kwento na to last time na yung tatay kasi nung groom, yung tatay at tanay niya, doktor, parang may connection kay Vilma Santos. So, mataas. Yung tatay nung bride, general. Yung nanay, parang undersecretary ng DepEd. So, parang, alam mo lahat ng nandun. May rango. Oo, parang, hindi ako pwedeng dito, kumain ng basura dito. Pero, ganun yung nangyari. Ito ba yung nag-Hariroke joke ka tapos nagalit? Hindi naman nagalit. Parang may isang guest na nakatitig lang sa akin. Nakatitig lang. Tapos sabi ko, Lalaway. parang pagdating sa Parang parking. pitbull na gusto kong no? Pagdating sa parking, nagbibihis ako. Katabi ko yung kotse niya. Sabi, grabe kamukha mo nga Gusto na kitang sapakin eh. Sabi ko, wow. Wait lang. General din siya or something? Feeling ko may rango eh. Gusto na raw niya ako sapakin. Sabi ko, wait. Kamukha ko lang po, kamukha ko lang. Joke na ako ganun. Pero kinakabahan na ako. Tapos natawa na lang siya. Nagjo-joke din siya na aggressively. Ganun. Oo, pero syempre, matatakot ka eh. Hindi mo alam. Ay, hirap talaga magpatawa minsan no? Parang kamukha mo lang naman, ikaw pa yung Oo, kasi parang no? feeling ko kasi yung iba, hindi nila mabuos dun sa totoo. Since ginagaya mo naman siya, feeling nila, kampi ka dun sa ginagaya mo. Alam mo yun, may ganung idea. Oo. Na parang feeling ko dahil ginagaya niya, pareha sila ng perspective ng siya na, sa kanya lang ibuhos. Oo, diba? no? Parang, antaka mo naman. Tapang mo sa komedyante. Oo nga eh. Doon ka sa totoong tao. Diba? Ba't bubuhos sa komedyante? Yun yung nangyari sa akin nung gabing yun. Pero, Tapos yung dalawang corporate, ano naman ang kwento nun? yung isa, parang insurance siya, bar naman siya, tas insurance company. Tapos talagang ang lala. Doon ko nakita na nagsiset si Nonong. Tapos sumisigaw pa rin yung yung bar, yung yung tawag doon, parang waitress. Talaga? Sumisigaw sila na, oy, wala pa yung ganito. Pero nagsiset si Nonong. Sabi ko, ano to? Ang lala. Pero doon mo makikita yung experience ni Nonong kasi ang galing niya pa rin. Parang ang ganda ng mga tawa niya, pero doon mo makikita yung hirap pag-corporate kasi yung iba, nung ako yung nagsiset, talagang wala. Walang nakikinig sa akin. Nag-Hariroke na ako, nag-impression na ako ng Roderick, yung mga, alam mo yung mga malalakas mong jokes na gumagana sa bars. Doon wala. Kasi feeling ko naghintay lang sila sa sa tawag doon, sa raffle. No, 100K. Tapos parang,
Wala, hirap na hirap talaga ako. Inaabangan na lang nila eh. No? Oo, tas nakatitig lang sila sa yung gano'n. Parang, tas may gumaganon. Sabi ko, wait lang, 10 minutes ako eh. Pagka nando ka sa stage, makikita mo yung mga nagte-text, tumitingin sa relos. Kwentuhan, tas kunyari ituturo ka, tas biglang titingin sila sa ano nangyayari. Pero dun mo sasabihin, hindi, trabaho to, kailangan mong gawin. Ipupush through mo talaga eh. Oo. Kakapal mukha mo eh, no? Pampakapal lang talaga ng mukha din. Na parang, kaya ako rin kinukuha eh. Na, training pa rin siya eh, no? Experience points. At saka iba yun naman ang iba naman ang feeling kapag nakakuha ka ng tawa sa corporate. Oo. Parang, kasi di ba sa atin nung last time sa Soler North. Oo, ang ganda naman. Sa akin, maganda na yun. Yun na yung pinakamaganda. Maganda yung set mo nun. Kasi, tumatawa yung boss. Saka nakikinig sila. Lahat, yung buong ballroom yun eh. Hindi ko alam kung kalahati yun. O buong ballroom. Parang kalahating ballroom, no? Oo, kalahating ballroom. Tas dun ko nga kasi di ba natapos na yung show. Naghiwalay tayo sa baba, di ba? Meron palang nakikinig talaga sa atin sa likod. Kasi may nagpa-picture sa akin. Sabi, sir, pa-picture, nasa likod kami, nakikinig kami. Hindi lang talaga kami makatawa ng malakas. Kasi parang nahihiya daw sila. Kasi feeling ko kasi, yung problem, yung mga challenge din sa corporate, minsan yung mga audience mo, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila sa isang stand-up comedy show or pag may nagpe-present na stand-up comedian. Kasi hindi pa nga ganun kasikat dito. Tapos syempre, work setting, di ba? Oo, totoo. Andiyan lang yung mga boss, hindi ka naman pwedeng, nahihiya rin sila Nahihiya, siguro. O oo. parang titignan nila muna yung boss. Ay, mukhang na-offend. Mahirap pag tumawa. Pag tumawa ako dito. Totoo. Mabembang ako. Masipa ka, di ba? Oo, kaya hindi na kunin yung business namin. Totoo. Di ba? So, may ganun pag corporate eh. Oo, mahirap din. Marami ka rin i-consider. Again, lalo na, di ba, alam natin na sabi nung boss doon, di ba, no holds bar, lahat. Sabi daw. Eh, syempre, yung mga nandun na iba, hindi nila alam, di ba? Parang, feeling ko yun yung isa sa mga challenge din. Oo. Pag corporate. Wala, hindi mo talaga alam eh, no? Pero, lately nga, at least maganda yung last mo na corporate. Pinakain pa tayo. Yung sabi ko sa'yo na talagang simple lang yung panlasa ko, no? Kasi hindi ko na ubos yung... Yung steak, no? Parehas tayo. Ako pinilit ko lang kasi may masarap siguro siya. Babacktrack ako agad kasi parang nasabi natin Soler. Oo. Feeling ko masarap siya sa magaling mag-appreciate ng steak eh. Kasi parang ano ba siya, medium rare siya eh. Medium rare. Kasi lasang dugo pa talaga siya. Tapos, di ba pinagtalunan pa natin yung isa kong, sabi ko isda. Sabi mo hindi siya isda eh. Yung fogwa? Foie gras. Basta duck liver. Basta taba ba yun? Baka na-enjoy ng mga boss. Yun nga eh. yung mga alta. Pero doon ko na-experience yung yung corporate gig na kasi normally pag performer ka, minsan ang binibigay, di ba, may crew meal, may di ba? Pack lunch. Doon, 5 course yun. 4 course, 5 course. Di ba? Parang yung feeling mo na usually parang isasali ka lang sa buffet. Oo, totoo. Or something. Ito, kinuha na nga po namin. Okay na nga yun. Pero usually nga, ganun, di ba? Crew meal. Pero ito parang yung may takip. Yung ginaganon eh, no? Parang kulang na lang this is a... yung explain sa'yo yung pagkain. Doon ko first time ko ma-experience yun. Kasi, tas yung pa nila, yung sa events team, talagang kinikater tayo. Alam mo yun? Sir, gusto niyo po soft drinks, water, coffee, juice. Di ba? Lahat eh. Doon ko lang siya na-experience. 3-course meal eh, no? Tama ba? May appetizer tayo, may soup, may main, tsaka may dessert. 4, di ba? 4. Yung dessert, sarap, no? Parang cheesecake na. Oo. Cheesecake, tas vanilla ice cream. Oo, man. No? Sobrang sarap nun. May libreng tinapay. Alam mo yung parang fine dining talaga eh, no? Doon ko sa amin na nakakayang bumomba dito. Ganito yung kinain mo eh. Di ba? Ako pag ganun, parang susulitin ko na to kasi baka pag hindi maganda yung set ko, hindi na ako bigyan. Hindi maulit. Baka bawiin eh. Alam mo yung pag sinabi mo, after ka na ng set kainin, tapos parang hindi maganda yung set mo, no? Tapos pagbalik mo, liniligpit na. Hindi ko pa po nakagatan niya. Sabi po na kasi nung organizer, ligpitin niya, tsaka pack you daw po. Baka wala na raw po siyang work. Diba? Kaya ubusin mo na eh, lalamunin mo na eh. Totoo, parang... Pero, ayun, sobrang ganda nung experience ko dun sa last natin. Yun nga yung... sa experience ko naman,
Di ba nakita mo yung mga tao eh? Pero parang na-realize ko na, okay, kailangan, kasalanan ko rin, hindi ko na-clarify eh. Kasi usually pag corporate set yan, yung mga latest ko, thankfully okay eh. Pero ang worst ko na memory recently talaga yung binyag eh. Parang sa kasal experience mo rin na fun yung mag-asawa, tapos binyag yun eh. So maraming kids na naglalaro. So parang sinabi niya, pa-excited po siya eh. Okay, tatago muna natin yung mga bata. At i-entertain tayo nitong komedya na to. Tapos tinago pa lang yung bata. Tapos nandun sila, nakangiti sila nung una. Tapos parang hindi tinatawa. Tapos 20 minutes ata ako noon. 20 minutes. So parang ang tagal talaga na parang ang sakit din kunin ng pera nila kasi hindi siya galing sa kumpanya. Alam mo yun? Galing din sa sarili nilang bulsa. Bulsa yun eh. Oh. Ano, sweldo nila yun sa work nila eh. Personal. Pero parang, alam naman, hindi ko kunin to, di ba? Sabi nga ni Jerry Seinfeld, we get paid to take the risk for the attempt. And that's the risk eh, no? Pero, paid for the attempt. Sobrang nun, I mean, ewan ko, pag tayo nasa stage 20 minutes, it feels like forever talaga. Pagka hindi ka tinatawa, tama yung sinabi mo. Kasi ang ginawa ko sa corporate natin, 30. 30? Matagal yun eh, for any... No, para kahit sa bar show, kahit sa open mic, medyo matagal na yun eh. Di ba? Matagal na yun. Yun nga, yun yung na-agreehan. So parang tinapos ko na lang. Feeling ko kung 20 yun, medyo above passing grade pa eh. Pero since 30 siya, nakita ko na rin eh, may tumitingin na rin sa relos, may nagte-text na rin. So parang, yung parang manlalamig ka, pero parang siguro papasok na yung experience mo or parang, dati naman, nakakatawa naman siguro ako. Ito lang talagang gabing to. Tapos parang tatawa naman sila ulit. Tapos parang ang tagal na walang tawa. Hindi na, alam mo yun, kasi nga corporate challenge talaga. Tapos tatawa sila ulit. Tapos parang yung pagbaba ko, yung ako yung nag-i-initiate na eye contact sa mga taong, kasi parang umiiwas sila eh. Totoo. Yung organizer, gano'n, parang hindi nila alam kung masama ba mood ko. So parang ako na yun, thank you po, thank you. Talaga, ikaw yung kailangan mag-approach din minsan eh. Alam mo, hindi maganda yung set mo pag iniiwasan yung tingin mo. Tingin mo, totoo. Yun nga yung sinabi ko, parang sa bar shows, ang validation na maganda yung set mo, kapag marami nagtag sa'yo sa Instagram. Di ba? Sa corporate shows, ang basehan, kapag maganda set mo, kapag marami lumapit sa'yo, tapos di ba? Nagpa-picture, nakangiti. Which is okay naman. Okay naman. Nung sa atin last time. Passing naman, passing. Pero yun ko, na-realize ko na, sinabi rin kasi ni James yun, James Karaan, na parang pag corporate talaga 20 max. So yun. Pero kunin niyo pa rin kami ni Mark at Totoo. Kasi ang last ko naman with Chan Chan, yun maganda rin talaga. Kasi yung kultura ng kumpanya rin, na kaya maganda yung last natin, kasi akala natin uptight sila eh. Pero parang yung mga bossing, palangiti eh. Diba? Nag-i-enjoy sila eh. Nag-i-enjoy sila. Nag-i-enjoy. Tsaka hindi yun yung mga bossing na kumuha sa atin. Yung mga bossing na iba eh. Parang yung mga nasa harap ata, premium partners nila. Okay. Yung mga so mga boss ng partner nila. Tapos yung kumuha sa atin, yung parang sa company mismo. Which is yun yung nagpaganda. Parang iba din talaga kapag comedy fan yung audience sa corporate. Kasi malalaman mo kapag comedy fan, iba yung Di ba may nakwento ko last time sa dito rin na nag-corporate ka sa TaskUs. Na may may nag-i-stand up. So parang pag ganun, parang aware sila dun sa scene. Parang mas madali siya eh, feeling ko. Kumusta pala yun? Yun ang best ko siguro na corporate. Parang yun. Kasi nga, ganyan sinabi mo, TaskUs sa lang yun eh, sa QC Aurora ba? Boulevard. Anonas Pala. So, ang theme ng company party nila mismo, stand-up talaga. So, parang tuwan-tuwa ako na, wow, ganito na, nakikilala na talaga stand-up sa Pilipinas. Kasi pag sinabing stand-up, di ba yung may song and dance, may drag costume. Pero sila, may dalang mga notes yung tao. Yung observational, material diba? talaga. So, natuwa ako na pagpasok. Unang-unang umaga yun, tapos nagiinuman sila. Kasi call center or something. Actually, nag-work kasi ako sa kanila before, pero sa Antipolo. Pero maganda talaga ang kultura nila. Kultura rin talaga. Yun yung sinabi mo na yung culture. Iba talaga yung culture. Talagang nagpapainom sila. Company culture, Kaya magandang, pero naging kumusta yung pinaka-overall experience mo dun nun? Maganda kasi parang, syempre kakabahan ka. Pero nung nakikita ko na nga na yung office mates nila,
kahit bago pa lang, kinakabahan. Yung may support na yung crowd Mm. na parang pinipilit nilang, hindi mo pinipilit, all ears Sinicheer. sila. All ears sila, tapos encouraging. So parang, syempre ang kaba naman doon, baka sila magaling, tapos ako pa yung bumumba. Syempre, panibagong kaba yun, di ba? Na parang, ito yung professional quote-unquote na comedian, tapos Mas siya yung nakakatawa yun. malamya, tapos yung mga office mates. Pero nung nagsimula na ako, parang nagbitaw na ako ng medyo hindi pang corporate na medyo naughty or ganun. Parang pumatok pa rin. Yun yung masaya experience na alam nila nga kung ano yung stand-up. Oo. So yun yung maganda. Tapos yung last nga natin, fans yung kumuha sa atin, tapos light ano yung company. Kasi pagka yung company uptight, mahirapan ka talaga, di ba? Or yung company spoiled sila sa showbiz, ganyan. Oo. Yung may mga ganung kumpanya. Yung mga banda, mga artista malalaking talaga. kumpanya. Oo. Kunyari, mag-a-appearance yun nga, nabanggit ko si Sarah Geronimo, ganun. Or ang host nila dati, hindi ko alam eh. Hindi sa host siguro, more of sa entertainers, di ba? Mga parokyo, mga banda. Yun, yung mga artista na sikat, yung ganun sila, spoiled sila sa showbiz, tapos biglang sasampa akong ganun. Sino to? Ano to? Di ba? Totoo. Parang yun ang gagawin challenge. nito? Bakit? Hindi kaya naka-t-shirt lang, hindi mo lang pumorma lang. Ba't wala? Hindi mo lang naka-Amerikano, ano? Di ba? Meron din akong corporate naman. Parang nag-crowd work na lang ako kasi hindi gumagana yung mga material ko. Kasi ano pala sila, mga foreigner. So foreigner sila, tapos English yung material. Nag-ano na lang ako, adlib na lang. Tapos nairaos naman. So nag-English set ka? Oo. Tapos crowd work? Oo, parang crowd work, tapos mamaterial ako. Alam mo yung kakakuha ka ng confidence. Okay, tapos material ka, hindi nila na-gets. So, sino dito yung... parang hindi ka lang magpapahalata talaga eh. Na parang, speaking of ganyan, sino yung... may mukha kang mayaman. Yung mga ganyan lang, you look. Tapos, yun din yung challenge sa corporate nga. Kapag, di ba, bukod sa, yung audience din, iba-iba. Minsan, may kliyenteng manonood na English. Hindi mo alam kung sino yung ipiplease mo ng, ano mo yun? Yung ng jokes eh. mag-a-adjust ka ba dun sa ano? Or dito ka lang sa Pilipino? Ang hirap eh. Parang, yun nga, doon sa experience. So far, wala pa ako na experience na may foreigner. Kasi baka mamatay talaga. Pero ano talaga yun eh, pang experience points eh, na syempre, kunyari, tuloy-tuloy yung sa experience ko, absolute mega best. Tapos ako, yung mga shows ko. Parang para hindi rin maging kampante, iniisip ko na papahirap. Ganun daw yung samurai eh, sabi. May nabasa ako sa libro na samurai dapat hindi ka komportable lagi. Kasi pag komportable ka lagi, hindi ka nagagaling. Oo. Maganda mindset. Di ba? So parang pag may corporate, siyempre ano rin yung pride mo na, absolute mega best ako Tapos, di ba, parang sparkle artist naman ako. Ba't ko papatulan niya? Magpapatawa ako sa bar. Tapos parang inisip mo na, teka, komedyante ako eh. Parang dun dapat magsimula eh, na komedyante ako. Tapos, yun lang. Di ba, si Mark Abaya nga, nagmo-moose pa rin eh. Diba? Si Mark Abaya, going back to the roots pa rin. Oo, yun eh. So parang yun yung mga inisip mo. Oo nga, no? Hindi ka talaga, kahit sumikat ka as comedian, mahirap isipin na star ka na eh. Tapos pagpasok mo dun, parang hindi mo talaga alam pag komedyante ka eh. Hindi mo alam kung tatawanan ka eh. Ito yung natutunan ko sa comedy na hindi lahat araw mo eh. Totoo, di ba? Diba? Talagang tatapiin ka talaga eh ng Comedy Gods eh. Kaya sa'yo ko nakuha yun yung sa Comedy Gods na parang ano ba yung ibang sinabi na you're only as good as your last performance. Parang ganun. Parang ganun sa atin sa comedy. Kaya pag nag-corporate ka, sige nga, subukan natin galing mo dito. Parang, dun ka ma-challenge talaga eh. Pero, kasi ako let's say, apat sa stand-up. Ikaw ba, kunyari, may inaano ka ba? May tawag doon? Iniiwasan kang topic? Pag corporate, yun ang usual nila. Walang religious, walang political. Kung ano yung impolite sa dinner conversation ng mga hindi mo masyadong kilala. Kasi, parang ganun yung iniisip ko eh. Na parang ano ba yung impolite? Kunyari, nag-dinner kayo ng hindi mo masyadong close. Sa bagay. Ano yung mga banat mo eh, di ba? Parang, syempre, hindi ka naman fetus jokes na kumakain kayo eh. Oo, di ba? So parang ganun lang. Pero
kahit ganyan sinasabi nila no holds barred, meron pa rin, Oo no? hindi mo pa rin sasabihin na ano eh. Ay na, sampalin kaya ito ng burat. Di ba? Hindi mo pa rin gagawin yun dahil, alam mo yun? Parang, Kasi napansin may logo ng Shell eh. Parang hindi bagay. bigla akong sasabi. Oo eh. Nung nag-ano nga ako, di ba nung last time nasa Soler, nag-Bible verse joke ako. Talagang tahimik eh. Oo, ganyan, kaya kinakabahan sabi sila ko, eh. sabi ko, mali yun ah. Kaya hindi ko na binitaw yung last Bible verse dun sa ender ko. Kasi nakita ko na eh. Doon ka talaga matututo mag-adjust eh. Parang, ano? Ba't di kinataw? Nakatawa yun. Itawan nyo. Pero, yun lang. Parang, kailangan mo ngang mag-adjust tapos kailangan mong masanay na ginagamay ka na. Alam mo yun, manlalamig ka sa stage. Oo, pag walang tumawa, parang manlalamig ka, tapos may... Ang hirap explain, no? Kung di ka nagko-comedy sa stage, yung parang may surreal feeling na nag-slow mo. Lahat parang ganun yung feeling eh, no? Na parang... Lahat nakatingin sa'yo. Oo, pati yung mga nagsiserve eh. Nakatingin sa'yo eh, nanonood eh. Yung host, yung tech, yung audience. Parang tumitigil yung mundo. Parang tumitigil mag-serve lahat. Oo eh. Tapos, Papainggan ka lang. tapos di ka pwedeng mag-blackout, alam mo yun. Oo, parang pag nag-blackout ba ako dito, babayaran pa rin ba ako? Hindi eh. Pero, ewan ko, parang, ano bang, may isa akong experience na minsan hindi mo alam kung natatawa sila o hindi. Parang, hindi, yung nakasmile lang sila. Oo, parang naaliw sila o hindi nila alam kaya tumawa. Oo, parang yung mga ganon. Hindi lang talaga ako nakakatawa. Parang, alam mo yun, sa bar gumagana to eh. Oo. Dito, hindi. Bakit? Parang, ano ba? Parang, gusto mo na sila pagmumurahin. Kasi di ba minsan pag parang gusto mo siya i-shake, no? Oo. Parang okay lang yan, relax na kayo. doon naman ako hanga sa ibang parang pag, yung iba kasi, may term kasi kami ni Bobbies na binabakla. Oo, binabakla. Pag inaano mo yung, parang ewan ko, iba yung, pag nanonood ako ng mga gay comedians or yung mga gay host, talagang ang galing nila mag-alog ng ng mga nanonood. Ewan ko, feeling ko yun yung isa sa mga kailangan ko din matutunan. Pero kasi stand-up comedy kasi tayo eh. May ano rin kasi, yung expectation. Kunyari nga, di ba, nung college or high school, pag may host, di ba, yung classmate mo na bading parang expected or choreography, parang may ganong expectation. Tapos, nape-prep na yung utak ng mga classmate mo na pag ito, komedyante talaga to eh. Kasi, parang drag, parang yung mga napapanood. May ganon eh. Parang okay, ganyan ginagawa. Parang vice ganda sa Showtime. Mataas yung energy, oo. Yung parang okay, host siya, para siyang si Vice sa show. Okay, makes sense. Mag-enjoy tayo. As opposed to us na parang, diba, parang... Ba't di siya naka-costume? Ewan ko, may ganun pa na hindi pa talaga ganun ka mainstream, I guess, no? Yung craft na. Feeling ko isang factor din yun. Kailangan, may cue rin kasi feeling ko sa pagtawa yun yung hindi. Parang may tonong gano'n eh, na tumawa na kayo. Hindi ba uulitin lang yung word, di ba? Infrastructure? Di ba? Pag na gano'n, matatawa na eh. Oo. Yung mga buzzword, ewan ko. Pero, may pinaka-favorite ka bang Kasi yung clear mo, ang ganda eh. Maganda rin yung clear. Yung clear. Kinabahan din kami doon, pero okay rin kasi... Comedy fans din yung nanood kasi na-advertise as Comedy Manila. So yung mga pumunta doon, manonood talaga to be entertained. Alam mo yun, yung iba, Comedy Manila fans parang talaga. Parang pumunta talaga sila kasi alam nilang may comedy. Oo, kung di nila alam yung Comedy Manila, parang pumunta sila doon kasi may comedy. Sinabi mo. So parang ready sila. As opposed to kung corporate, di ba? Minsan pa, ang mga... Kaya pag hindi rin komedyante yung ayos, parang challenge talaga. Katulad nga yung kunento mo kay Nonong, di ba? Yung minsan may magbe-blender, may sisigaw. So, walang briefing na ganun pag corporate eh. O minsan, kailangan pa sabihin na walang walang stinger. Kasi na-experience na rin namin yung biglang yung may ganun eh, na parang kailangan mo i-brief pa yung kasi yun nga, hindi yun yung alam nila eh. Tapos,
Hindi ka rin dapat during buffet. Yung mga ganun. Pero ako pag corporate, hindi ko na talaga... Kwento ko nga kay Red yung sa last clear yung open, yung mas open sa BGC. Yung sa ano dapat kayo nun, no? Sa labas, puti pinapasok kayo nun. Oo, sa amphitheater, dapat kasi sa loob ng comedy, di ba, enclosed yan. Pero ang pinagawa, sa labas. sabi, sa labas na lang kayo, dun sa steps ng amphitheater mismo, as in, yung mga shops sa high street, dun mag-ano. So, inisip ko na, okay, ano pwede kong gawing gimmick. Tapos si Baus, tinawagan niya si Honeydel, yung sa Comedy Manila, yung aming tumatayong agent manager. So tinawagan niya, ganito po dapat sa loob. So pinasok kami sa loob. Sabi ko kay Red, parang iba talaga yung kinalakhan natin siguro, no? Na parang kung ano yung bigay sa'yo. Kasi ako parang, okay, ito na yung mangyayari. Lalabahan mo talaga Oo itong si Baus bumoses and naka-benefit naman sa amin. Na parang, no, pwede pala yun. Pero kasi parang pwede palang... yung inisip ko talaga nun, open area kayo magjo-joke. Tapos... Bubomba ka talaga nun. Pero hinahanda ko na yung utak ko na... Kasi nga, yun yung... Sa lahat siguro ng pinagdaanan ko, alam mo yun, mayroon ka ng learned helplessness. Tapos, alam mo yun, si Boss yung mas empowered. Alam niya na yung comedy. Ganda. Kami na dati talaga, pag may corporate, yun nga, binyag or yung mga kwento na sa open air ka, tapos nandito yung stage sa pergola, tapos may malaking swimming pool, tapos nandun yung crowd. Alam mo yun, pag sinabing corporate, ganun na parang okay, ito yung, ibahin ko yung setlist ko, ito yung gimmick. Siguro may tumawan 5, okay na ako Di ba? Parang, no, pwede pala sabihin na, may manager na tayo ngayon. Medyo matagal na yung Comedy Manila, pwede na tayong bumoses na, yung akin kasi parang, walang may alam nito. Walang may kilala sa akin. Walang may kilala sa amin. Totoo. Hindi alam kung gusto stand-up. So, kailangan. Parang andun pa ako Sobrang hirap nun. Kasi nung iniisip ko pa lang, sabi ko sa labas. Tapos sa upuan, tapos ang daming dumadaan. Dumadaan, di ba? Sabi ko, hindi ito mag-work. Tapos nung sinabi nga sa akin na pumasok kayo sa loob, okay naman. Kaso mga siksikan kayo nun, Oo, pero mas okay na kasi enclosed na may mukhang stage, tapos may yung mga gustong pumasok, yung mga gustong manood. Pwede naman. So parang may stand-up po. So sila yung nag-register pumasok versus yung buong BGC. Kasi may experience naman ako sa kabilang ampi naman ng yung malapit sa Maybank Theater. May open area doon Kila Miss Dion, doon naman open siya pero yun ata yung ko, parang first na company yung kay Miss D. Tapos ito stage, ang layo ng audience. Tapos may mga bata. Di ba may mga jokes yung mga bata. Pag mga ganun, parang ang hirap Oo. Sa atin, di ba malaking factor kapag naririnig mo yung tawa ng audience? Oo. Doon parang nawawala. May tumatawa, maganda. Pero yung nawawala yung tawa, hindi mo alam kung magbibitaw ka ng susunod na joke or hindi. Tapos may bata pa. Paano gagawin yung kakainin kita? Mga ganong jokes. Yung mga bastos ko jokes. Hindi ko siya magagawin. So, doon ka rin matututo mag-adjust ng jokes mo no? Tsaka well, in all fairness, ang corporate, nakaka-challenge siya magsulat ng clean talaga. Kasi parang bihira. Ewan ko, may mga nabubuktim man dark comedian. Hindi ko pa alam. Bihira talaga pag corporate. Diba? Bihira. Kasi syempre, parang siyang dinner na hindi mo ka-close Parang yun yung iniisip ko. Hindi siya like, corporate to, may branding sila, sobrang uptight, alam mo yun, sobrang corny. Hindi kasi ikaw bilang tao, imbitahan ka kunyari, komedyante ka, tapos inimbitahan ka sa bahay ng nililigaw mo. Hindi ka naman di ba? Parang meron kang... may pitos po doon. Di ba? Meron kang parang ganun lang iniisip ko pag corporate. Na parang itong mga to, hindi alam yung stand-up. Di ba? Parang, yun ang nasa utak ko. Basta gusto nila matawa. Pero, hindi sila yung, galing ng social commentary niya. Ang galing ng, di ba? Parang gusto lang nila ma-entertain Totoo. Maganda. Kaya ako ngayon talagang na-challenge ako magsulat kasi sabi ko pang-corporate, no? Hindi ko sinabi mabubuk ako sa corporate ulit. Pero alam mo yun, just in case. Oo. 'Di ba? Na kailangan meron ka din talagang pang-corporate Lalo na pag school. 'Di ba kayo sa LIP? Yan. Pag school. Lasal. Pag school. Oo.
Saan mas mahirap? Sa company o sa... Sa company, kasi pag school, okay naman mga estudyante. Kasi hindi pa sila jaded sa buhay. Ever since pag estudyante, feeling ko mas madaling patawanin. Kasi tsaka mas matanda tayo sa kanila. 'Di ba ganun kapag bata ka, parang nakakatawa to, ang galing nitong basketball player. Pero pag mas bata sa'yo yung nagba-basketball, parang meron kang parang, di naman magaling yan. Parang may ganun, di ba? Or ano ba, alam nito, itong batang to, nagdi-joke, wala namang problema. May ganun eh. So pag students, parang open pa sila, hindi pa sila jaded. Tsaka Good times. may time na may inspire pa sila sa'yo eh, no? Oo. Kasi ikaw, di ba, student ka nun? Oo, student ako nun. So, ewan ko, parang ganun lang. Kasi sinasabi nila ngayon, di ba yung mga bata masyado ng woke. Hindi naman eh. Basta nakakatawa ka pag, alam mo yun, merong, kasi miski sa Lasal, parang wala naman akong, kasi may mga din doon, LGBT joke. Pero tinanggap naman siya doon ng Oo, basta siguro nakakatawa. Yun lang naman yata eh. Sabagay, yun yung goal eh. Oo. Yun yung goal. Pero yung tatanong ko dati kanina, may favorite ka bang corporate? Niya hindi mo malilimutan. Oo. Siguro yung unang kasi yung bomba sina GB yata tsaka Alex Calleja. Kasi parang nagkaroon kami ng parang pangalawa na namin yun o pangatlo na December. O pangatlo ko. Per months pala, no? Tapos parang nag-iba lang kasi galing ako dun sa nagko-corporate ako 2010, 11, ganun. So kain-tae talaga eh. Kahit yung mga kilala mong magagaling, parang hindi destroy lagi eh. Tapos parang yung mga recent ko nga na mahirap siya and then pero hindi na total bomb na parang may tawa ka na nakukuha, no? Basta sa isang hotel yun dati tapos parang baka nga kumapal na yung mukha ko. Baka nga, alam mo yun, kasi pagka entertainer ka, yung confidence malaking bagay, yung relaxation. Kasi pag nanonood ka ng banda, tapos may panonood akong banda dati, parang hindi sakto yung drums, may uneasy feeling ka eh. Na parang may mali. Parang ako lang ba? Parang wala siya sa timing, no? Tapos parang titignan mo yung banda kung alam nila yung ginagawa nila. 'Di ba? Kunyari, bumubomba ka sa corporate, tapos tignan mo yung komedyante, tapos nangangarag. Pero kung bumubomba siya, tapos tinignan mo, tapos parang relax lang siya. Alam niya naman yung ginagawa niya. Parang mas open ka eh. Ako parang nakita ko yung banda, parang gumagana yung bassist. So parang okay. So I think sinasabi ng bassist na ito yung sundan mo to. Oo, parang may mali. Tapos uneasy ka. Oo. Pero gusto mo ma-entertain. So, pero hindi ako magaling sa music. Pero may something. So ganun din yung corporate siguro na hindi nila alam ang comedy. Pero kung tignan ka nila dapat, yung asta mo, parang nakakatawa tong sinasabi ko. Natawa kayo doon, no? Eto, next. Tapos parang, wala naman tumatawa. Pero bakit? Parang kampante pa rin siya. So I guess, okay lang. Huwag lang sobrang tagal. Kasi gagano'n na sila. Pero malaking bagay talaga yung kapal na mukha at experience. So yung gig na yun, parang hindi ko alam kung mas nakilala yung stand-up or kumapal na lang talaga yung mukha ko. So parang yun yung naano ko na. Okay, kaya ko nang bumomba ng marami rin eh. Tapos meron din yung nag-ukada kami ni Alexio, 30 minutes ako. 30 tapos parang wala ka marinig na tawa pero tinapos ko. So parang okay, kaya ko pala yun. Tapos pagbaba ko, marami naman nagpa-picture. So parang malaki lang talaga yung lugar and hindi lang talaga marinig. Pero nanonood sila. So parang okay, shift yung utak mo na komedyante ako pero hindi kailangan mag-kill. Parang entertainment. Entertainment ka lang talaga. Parang ang bandang kumakanta. Alam mo yun. Trabaho talaga yung dating parang talaga. Pag na-enjoy, nag-uusap sila and then pangit, okay na yun. Parang gano'n na yung utak ko eh. Kasi minsan ma-entertain sila, di ba? May mga ganun tayo. I mean, no sa corpo na, di ba parang ma-feel down tayo tapos pag nasasabi, hindi, okay naman. Okay naman yung set mo. Tapos dun mabavalidate siya pag may mga lumapit sa'yo, magpa-picture. Kaya kakapal din talaga yung mukha mo minsan eh. No? Pero feeling ko din, kaya hindi ko sinasabi mas madali na ngayon, pero mas medyo makakampante tayo mag-perform ngayon. Kasi mas marami nang aware dun sa scene. Oo, totoo. ng stand-up comedy kasi pag
pumupunta, pag nakikita yung, minsan nakasuot ang Comedy Manila na damit, may magtatanong, parang may idea na sila. Oo. Diba? Kaya, ako, malaking bagay din yung exposure na ginagawa. Kaya, pag nagko-corpo, minsan iniisip ko na yun na sana alam na nila. Yun nga. Sana, yung nung nag-soler tayo, yung nasa isip mo na sana alam nila. Kasi, kahit yung alam yung nagbabanda, kilala ka eh. Talaga? Oo, nung umalis ka, nag-CR ka. Oo. Yung kasama natin sa waiting area. Oo, sabi na nagbabanda, si ano yan, si Victor yun, si Sir Victor. Nagpapatawa yun, ano yun. Gano'n. Oo. So parang, alam mo yun, kapag may mga ganun tao na alam na, parang, Yun tama, kailangan lang malighten talaga. Tsaka, iba yung nabibigay mo sa tao kapag nagpe-perform ka ng kabado compare nga sa pag nagpe-perform ka na confident ka sa ginagawa mo. Parang imbis na... Fake it till you make it talaga. Oo, totoo. Parang... Hindi, pa-power through na. Oo, power through lang. Or... Basta parang ganun. Parang malilin lang mo rin sila na... na masaya ka sa ginagawa mo. Masaya yung ginagawa na. Oo nga, tama naman yun. Basta may ganung... Para pakapala lang talaga ng mukha pag corporate din. Ito nga, may nag-i-inquire kasal. So, parang ito na naman. Hirap talaga pag kasal tapos hindi ka kilala eh, di ba? Pag kilala ka, okay lang eh. Pag may idea sila kung ano stand-up at least, di ba? Parang nakikinig sila ng, ito, podcast, malaking bagay, di ba? Nakikinig sila ng podcast mo o Cool Pals bago matulog. So may idea sila. So malaking bagay talaga pag naka-prep na. So yun talaga yung parang sisipagin mo lang talaga para lumaki yung eksena. Kasi alam mo nandun yung talent ng mga komedyante tsaka yung malakas lang talaga yung pull pa rin ng mainstream. Andun pa rin talaga yung perception ng stand-up di ba? Na stand-up comedian to, ito yung anong CD mo, ganyan. Sabay ba kayong aakyat? Yung pa rin yung alam ng iba na stand-up comedy. Yung sa makaluma, gano'n. Yung may joke tapos kakanta or mag-aasaran kayo on stage. Yung magbabatukan kayo. Yun. Or yun nga, yung drug, yung ganon. Pero yung totoo nga, habang dumadami yung podcast, lumalawak yung social media following, di ba? Kasi may hinost naman ako sa Pangasinan. Layo, di ba? So, ito ba yung theater mo nakaraan? Nung nag-Erwin? Oo, yan. Denive ko na lang. Hindi ka na hindi na. Kasi tibay. Binigyan naman ako ng hotel room. So, pwede magpahinga. So, parang after nun, yung next day nga, nung paalis na ako, parang may mga lumapit na, akala ko magsa-stand up ka serious. Okay, kilala pala ako kahit sa ganun. Taga saan kayo, ganyan? Yung iba, Bulacan, yung iba, saan ba yun? Ilocos. Guest? Wow, yung nanood ng corporate event. Kasi nag-host na ako mas formal side Oo. So parang sinabi lang, akala na ito yung 20th. Oo, hindi, iba Iba. 80th naman to. Puro anniversary ng kumpanya. Puro anniversary. Pero parang umaabot na sa buong Pilipinas basically yung mga Instagram Reel, TikTok. Oo. Kaya magsisipag ka rin na kailangan mo talaga na, di ba, ikaw, sipag mo mag-post and everything. Parang wala, kailangan talaga siya parang iba din kasi yung, kasi mula na nag-stand up ako, mas feeling ko mas nagsipag ako gumawa ng content na hindi hariroke kasi parang gusto ko i-introduce yung stand up Oo. At saka syempre, nung na-experience ko nga magkaroon ng corporate, parang, pansinin nyo ako, may mga ganito akong material. Oo. Masaya siya Masaya. Well, challenging siya, oo. Pero at the same time, masaya siya, lalo na kapag may nakuha kang tawa. Tsaka lalo na pagbayaran. Yun talaga yung parang kikitain mo, masaya Oo, masaya Alam siya mo, kumpanya yung nagbabayad. Totoo. Tapos, naalala ko may sinabi din si James, o ikaw ata yun, or si Red, basta something about na pag-corporate, sanla mo yung kaluluwa mo. Oo. Talaga. Pero kapag bayaran, masaya kayo. Pero minsan nakakahiya. Tanggapin kasi yung kasal nung ako, parang ayoko tanggapin Oo nga Gets ko yun. Pero wala nag-usap tayo, binayaran mo, tumawa ka naman, ikaw yung nag-book sa akin, ikaw yung importante. Di ba? Minsan ganun kasi yung nag-book, sila na lang importante. For the attempt talaga Oo, totoo. Kaya importante talaga naggalingan mo Hindi yung parang, ay, okay na to. 3 mates.
7 minutes under time. Walang tumatawa. Parang Undertime ko pa eh. di ba? Parang iniisip ko, kunyari, hindi masyado na, parang kasi makikita mo yung mga organizer or sila yung attentive at ini-encourage kayo kasi gusto ka nila talaga mag-succeed kasi nakasalalay din yung nila eh. Yung susunod na budget. Oo, so parang Event. basta nakita nila you did your best. Hindi ka ba banjing-banjing or hindi ka nagalit sa crowd or bobobo nyo naman or di ba? Parang rin yun eh, para iniisip ko sa bayaran. Malinis din yung conscience. Nakita nyo naman, di ba? Trabaho ko dun eh. Totoo. Kulang na lang, sumayaw ako ng... Wala na sa material ko yun eh. Sasayaw. Oo eh. Kulang na lang, maglabas ako ng rabbit sa puwet ko eh, di ba? That's ginawa mo talaga yun. So, deserve ko naman yung bayad. Di ba? Totoo. Yun. Tsaka, well, tayo as a comedian, it's a challenge sa atin na mas makapagsulat pa talaga. Kasi, hindi lahat ng jokes para sa lahat eh. Di ba? Minsan yung isang joke na ayaw mo, siya yung gagana eh. May joke ako na gumagana na ayaw ko, pero sa corporate, medyo, well, so far, gumagana siya lagi. Alam mo yun? Parang... ROI na yung joke na yun eh. Oo. Pag gano'n eh, ROI talaga eh. Magkano na yun eh. Isang corporate, masaya eh. Ang natutunan ko naman, nag-corporate ako with sina Ryan Rems, si Nonong, tsaka si James yata. Tas ako. Weird no? Cool pass, kinuha ko. Saya nga eh. So, parang ginawa ko lang yung normal corporate set ko. Kasi alam ko yun, yung clean yun, And then, okay naman, pasang awa. Tapos, parang yung mga jokes ni Nonong, yung parang bar joke. Oo. Parang birthday yun. So, parang doon ko natutunan na, pag kailangan umalis ko rin yung template ko na okay, corporate gig, ito yung set ko, di ba? So parang yung mga last corporate ko, yung mga bago kong joke, linalagay ko na, nag-joke na ako ng, kunwari sa corporate, rinis ko na yung DPWH, gano'n. So okay naman, wala naman reklamo. Yung parang, inalis ko na ito yung corporate set. Parang ano ba yung sa mga bagong jokes ko na medyo... R18 or something. Pero pwede na eh. Pwede, Kasi pag nakakatawa ka, lulusot. So may ganun na rin ako mentality na, sige, tratuhin ko na hindi to sobrang corporate. Set, necktie, ganyan. Parang yung pwede ko i-push dito na onte. So yun yung parang tinututunan ko pa siguro lately. Tsaka, feeling ko, malaking bagay din kapag ikaw yung opener. Malaking bagay. May malaki kang trabaho para dun sa susunod. Kasi parang sa'yo, di ba, kunyari ako, nag-open ako sa'yo, ako mag-heat check, ako mag-gauge kung ano yung tatawanan at hindi na joke. Di ba, yun yung trabaho ng mag-open talaga eh. Para doon ka pinabayaran. Oo, doon. Feeling ko, I mean, yun yung work hazard mo. Oo, yun yung ko eh. Parang, nung time na yun, sabi ko, mag-green jokes ako, pag tinawanan to, pwede to. So, I mean, yung kasunod nun, di ba, mas makakapag-adjust. Di ba, na-check ko sinong hit check tayo, sino yung mga first timer, mga ng stand-up comedy, sinong pamilyar, sinong hindi. Di ba parang isa yun sa mga trabaho mo kung mag-open ka sa corporate ng wala lang, na-realize ko lang yun nung time na yun. And so far, gumana naman siya. Sana madagdagan pa yung corporate natin. Lalo na't magbe-Burr months. Oo nga eh. Ay hindi, Burr months na. Burr months na, bilis no? Oo, bilis. Pasko na naman. Kanina, pumasok ako sa SM. Christmas Maria Carey kumakante. Yan na. Wala na talaga Parating na yung mga raffle at Christmas party. Ayan, medyo na rin to, advertisement sa mga nakikinig. Totoo. I-message nyo lang ako sa @VictorAnastasio Instagram. Ayan. Or sa Telegram group. Or sa meron. Facebook group. Diba? Doon nyo kami message. Pero masaya kasi siya na yung low expectations ka lagi pag corporate gig eh. Kaya pag maganda, extra yun di ba? Na, wow, grabe. Hindi ko in-expect na masaya silang, hindi ko in-expect na i-receive ako ng ganun kasaya, di ba? Tapos ito na yung darating na yung nag-contact sa'yo. Ay, dun po muna tayo sa waiting area. So, alam mo na yun, parang, okay, bayaran na to. Sir, wait lang po, sir. Diyan lang po muna kayo, sir. Gusto niyo po ba ng tubig? Tapos, nung tayo, binigyan pa tayo ng tote bag eh. Diba? Oo, may tote bag pa. May wine pa. May wine pa. May wine pa, no? May wine so, pa tayo. So, natuwa nga sila. Solid yun. Natuwa. Sino mo nag-steak tayo, pinawin pa tayo ng wine. Tas binigyan tayo ng tumbler tsaka ng power bank. Power bank, diba?
So masaya siya. Pero ako nga, feeling ko mas maganda ngayon. I mean, kung isa akong sa event ng corporate world or ng isang company, maganda kumuha ng stand-up comedian sa mga kasi parang iba siya eh. Tsaka mas iba kapag parang hindi siya sa opisina, normal. Kasi iba normal, banda, pag stand-up comedy, sinasabi namin na bumubomba tayo, pero iba siya eh. Mas, iba kapag gusto mong matawa yung mga tao, yung mga audience mo eh. Kaya i-book nyo kami. Yun yung gusto ko sabihin. Tsaka yung bomba naman natin, kasi alam na, kunyari, yung set mo sa Erwin Theater, parang nasa utak mo na yun eh. So, ganun yung gusto mo. Pero hindi siya realistic sa corporate eh. So, parang feeling mo, hindi maganda yung set mo nga. Pero, kunyari ako, nung nakita ko yung set mo, parang, uy, galing ha? Pero hindi, kung sa gig mo ginawa yun, parang okay lang yun. Pero since corporate yun, parang okay. Above average yun. Pasok siya eh. Pasok siya eh. Matutulog ka na masarap. Oo. Pero tama yung sinabi mo, pag kumpanya nga, masaya yun kasi parang meron ka ring license na kumawala nga sa normal, yung parang medyo kalug naman, 'di ba? Masyadong serious sa office, and then kung meron ka medyo PG-13 na joke, 'di ba? Okay rin yun eh. Pang-release ng stress. At saka kung may mga may office jokes ka na makaka-relate yung mga Oo. kunyari sa call center. Ang dami kong joke sa call center, kaya i-book nyo ako. Yeah, Naghanap ng kliyente. Pero, ayun nga, as I was saying, iba siya eh. And feeling ko mas magandang time ngayon mag-stand-up comedy sa mga corporate. Kasi lumalaki siya. Malaki na siya. Napalaki nyo na siya eh. 'Di ba? Pero ngayon mas nakikilala siya with all those specials. May mga show na parating. Pero yung talent fee, hindi pa artista level, di ba? Kaya sulit eh. Sulit siya eh. Kasi, hihintay mo pa mag-artista level na. Ito ay hindi hard sell. 350,000, 2 songs. Alam mo yung gano'n, di ba? Oo, totoo. Sa stand-up. 350,000 pare. Stand-up comedy showcase na yun, pare. 350,000. Ano na yun? Absolute Mega Best. Absolute Mega Best na yun, pare. GOAT na yun. Yung apat na yun. Nandun na yun. Pero, so siya eh. Sulit siya. At the same time, ibang flavor siya ng ng, I mean, ma-offer mo sa mga Lalo na ngayon, ang dami ng listener nga ng podcast, di ba? Akala mo nagtatrabaho, pero nakikinig ng podcast. Tumatawa mag-isa. O nagko-commute or nagda-drive. Di ba? Malaking tulong din talaga. Salamat nga pala The Pod Network. Yeah. This podcast is produced by The Pod Network. Tsaka recorded din dito sa kanilang studio. Ito ang parang Disney World dito. Hindi pa kayo nakapunta eh. Laki nito. Ang laki. Ang laki. Parang Universal Studios. Oo. Itong part na to, akala nyo parte lang siya ng room. Na yung kabila naman kahoy. Hindi. Bahay ito. 5 hectares. 5 hectares to, pare. 5 hectares. Nakikita nyo, hindi iba-iba studio yan, iba-ibang cities yan. Nag-jeep pa papunta sa ibang studio. Oo, pare. May train pa yan, parang airport ng Hong Kong. Ganun kalaki yung The Pod Network. So, magandang siya. Ayun nga, dahil nga sa mga podcasts and all, shows, ang sipag, Cool Pals, sipag din mag-shows, di ba? May Skydome pa. Alam mo yun, the more na na-expose yung tao, the more na, alam mo yun, makikilala siya. And maganda siya for Hindi naaabot, pero may show kami ni Red this Saturday. Oo. Andun nga si Patrick Bobbies. Tapos, pero ina-announce ko na sa podcast ko, 2026 kasi gagawa kami ni Red ng Comedy Husbands theater shows, pare. Hindi lang theater shows, bar shows. Basta, pare, ikutin namin ng buong barangay. Barangay sa Quezon City. Metro Manila muna, Metro Manila. So parang QC, print out namin. Sana rin may student, kaya na sinabi mo, tingnan natin kung posible yun. Sa South, sa North, tas may mga comedy features. So yun, lahat ng listeners ng Intellectual While bago matulog, sana pumunta doon at mag-recruit kayo doon kung meron kayong kumpanya. Oo. Di ba nga meron nga yung isa? Corporate, pare. Nung sa Erwin, ang ginawa, siya yung may handle ng papremyo sa office. Oo. Ang ginawa niya, ang papremyo, ticket sa Erwin Theater. Panalo.
Di ba? Hindi ka lugi. Ngayon, ang gawin mo, pinitin mo yung HR nyo na mag-show si Big sa kumpanya nyo. Yeah. Maganda yung raffle prize sila sa Christmas party, no? Entrance fee ng show natin. Uuwi sila siguro agad, ano? Wag lang showcase siguro. Hirap mag-showcase. Grand raffle. Ay show sa Victor Anastasio. Huwag kayo umuwi muna. Umuwi na lahat. Pero pwede. Dati laptop eh. Ngayon ticket sa show eh. No? Ticket sa show. Hindi, pero pwede, no? Ay, may parating na year-ender show. Oy. Meron pa. Diba, pwede siya November na ipapremyo. naman. Pare, saya nun. Sana makasama. Hi, Red. Yan, Comedy Manila Grand Year Ender. November yan. So para siyang celebration din eh. Showcase/celebration ng... Yun nga, since palaki yung comedy scene, parami rin yung audience. And then yung mga audience, nag-aanakan, may mga anak yung mga yan. So parang for the future na rin. Yun, natutuwa ka na palaki nga yung eksena. Kasi sumasaya rin yung corporate sa totoo lang, di ba? Paano nakikita ka sa TikTok, ikaw nakikita sa online. So parang nandun na yung ngiti. Malaking tulong talaga. Tagal ko ng theory yan eh, na parang, alam mo, galing na natin eh. Kailangan natin sumikat talaga. O hindi mo lang sumikat, kailangan natin makilala. Kasi show business tayo eh, na meron din talagang expectation and alam mo yun, may prestige din. So wala, kailangan natin i-promote sarili natin. So yun, ako mapal na mukha natin lahat. Alam mo yun, parte siya ng ng, yun nga, show business, di ba? Hindi naman pwedeng, magaling naman ng komedyante eh. Tapos parang, hindi na tayo po-promote. Oo, totoo. Wala eh. Part siya eh. Yung Realidad siya eh. Kumbaga parang, lalo na sa level namin, na kung gusto naming malaman ng tao na nakakatawa kami, kailangan namin ibenta talaga yung sarili namin eh. Kasi part siya ng art form eh. Na hindi lang sa pagsusulat, kailangan ipakita mo din talaga. So paano? Siyempre, pwede kang mag-send ng video sa kanila or i-post mo sa mga pages mo, sa mga page mo. 'Di ba? Part siya. Yun yung business side ng Yun na talaga labanan eh, no? Talagang TikTok, Instagram, Facebook, kasi YouTube. Unlike sa Western, 'di ba, may channel sila ng dedicated for comedy. Mga ganun. 'Di ba? Sa atin wala eh. Parang hindi siya ganun kaano sa atin eh. Kilala eh. So tayo talaga yung tatrabaho para makilala. Yun, tuloy-tuloy lang yan. At maraming salamat sa pag-guest sa aking podcast na naman. Sana magkaroon pa tayo. No? Nag-enjoy talaga ako last corporate. Mahaba lang talaga yung 30. Pero di ba yung experience okay? Pagdating mo, saya. Pagkain. Totoo. Wala, maiisip mo talaga minsan best job in the world eh. No? Pag maganda yung takbo. Oo. Parang ano ba naman yan? Gumising ako ng 2:00 ng hapon. Alam mo yun? Tapos QC lang, malapit sa akin at least. Tapos may libre kang dinner. Tapos papatawa ka. Tapos bibigyan ka alak pag uwi. Tapos bayad ka pa. Uwi ka na. Di ba? Pwede ka na mag-TikTok buong gabi kasi productive ka na eh. Kasi, okay na yun eh. Masaya ka na diba? nun eh. So, maraming salamat sa kumuha sa amin last time. Kahit hindi ka nagbayad. Shell yun eh, no? Shell lubrication. Shell yung isa sa mga, partner. Yan, Tapos, pinost ko naman sa Instagram yung isa. A+. Wala naman ako endorser ngayon, ano? Baka may lockout ka. Group of companies, yung mga yan. Yung isa, yung sa Pangasinan, sila, motorcycle dealer, may bago silang hotel dun. So yun yung hosting naman. Pero yun nga, natuwa ako kasi may lumapit. Akala ko mag-stand-up ka eh. So okay. Hindi nila nakakala na ako si iba artistang kamukha ko or something. Parang nagkakaroon na talaga ng... Gerald the Boss. Di ba? Or Skipper or ano. Parang okay. Parang kinalaan na as Vic the comedian eh. Stand-up comedian. Ibang yun eh, sa feeling. Parang bunga yung pinaghirapan mo eh, di ba? So yan, maraming salamat. At ito, Pasko na nga. Baka naman, di ba? Message nyo na ako at Victor Anastasio. Tapos sali kayo sa Telegram group. Search nyo lang Intellectual Wall. Yung link ay nasa description ng episode na to. Pati sa Facebook group. Ano pa ba? May show ka ba? Upcoming? This coming
October, yan, may parating na Joketoberfest ng Comedy Manila. It's a week of comedy shows from October 11 to October 19. So meron na akong show sa October 14, which is Tuesday sa BGC, Brick Wall. And October 15, which is Most Wanted. Ayan, marami tayong kasama dyan. Sila Leland, sila JP Aguilera, and all. Yung sa Tuesday Brick Wall na October 14, mga ano yun, finalist ng open mic competition. Solid. Ayan, solid lineup yun. Parami ang komedyante, parami ang audience. So, solid. Pagdasal nyo kami sa Comedy Gods. Yes, sir. Hindi kami mag-away-away, mag-rumble. At gumawa na Civil ibang War. grupo. Gumawa na ibang grupo. Di ba? Para tayong kumpanya na palawak ng palawak eh. Tapos parang... Pag may hindi pagkakaintindihan, magsiseparate ways. Oo, magiging Adidas Puma na tayo. Pero yun, tuloy-tuloy lang ang comedy mo, buhay stand-up comedy, tsaka podcasting. Salamat sa lahat na nakikinig, nanonood live. Tsaka salamat din, Mark, sa padonat at pag-guest uli. Sana hindi ka masyado na-hassle kahit sobrang traffic. Okay lang. May Grab naman eh. Yan. Panoorin niyo si Mark soon. Tapos na yung Comedy Absolute Mega Best of Batangas by the time lumabas to. So salamat sa lahat ng mga Batanggenyo. Ang saya. Ang daming nanood. Grabe. Ang daming nanood. Ang saya, pare. 35,000. Hinagisa kami ng balisong. Pero yun, sa South, tuloy-tuloy lang din yung Absolute Mega Best. Lahat yan. Sa dami pa naman ng tao sa Pilipinas. Ilan na ba tayo ngayon? 120 million? Parang gano'n, di ba? Hindi ko alam. Nababawasan kada may bumaba eh. Yun lang eh, no? Pero yan, palagana pa natin stand-up comedy. Salamat sa lahat ng nag-word of mouth. Yan. Hanggang sa susunod na episode, Intellectual Wall. Peace out. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.